Karapatan ng manggagawa ng isang kumpanya sa Pasig, ipinaglaban or ipinagtanggol ni Mayor Vico Sotto. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you of course sa mga magigiting nating worker overseas or OFW na patuloy na nanonood, patuloy na tumatangkilik ng ating munting channel. Thank you so much to all of you mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. So mga kaparokya, bago ang lahat, binabati muna natin ng maligayang kaarawan ang butihing Mayor Vico Sotto na nagse-celebrate po ng kanyang ika-36 na kaarawan. Grabe, kahit birthday ay trabaho pa din ang inuuna ni Mayor Vico Sotto. Nakaka-inspire talaga ang ginagawa ng butihing mayor. Anyways, disclaimer lang po mga kaparokya, the video that I will share you was an old one po mga kaparokya. It took place maybe pre-pandemic or bago mag-pandemic kung saan kinumpronta or pinuntahan nito ang isang kumpanya sa Pasig dahil nagkaroon ng harassment between sa nag-aalsa or nagrarally na mga empleyado nito and of course against po yan sa kanilang kumpanya. So panoorin po natin to mga kaparokya. Nakahanap ng kakampi ang mga nagwewelga empleyado ng Zago Foods Corporation sa harap ng pabrika nito sa Pasig City. Sa ipinost na video sa Facebook page ni Pasig City Mayor Vico Sotto, makikitang nakipag-usap siya sa ilang tauhan ng pabrika. At ayon sa alkalde, nakatanggap siya ng mga report na may nagaganap na karahasan sa picket line kaya siya napasugod. Ginit niya sa pamunuan ng Zago na dapat sumunod sa batas at igalang ang karapatan ng mga manggagawa. Dagdag niya, hindi mangyayaring strike ng mga empleyado kung walang mga manggagawa na 10 taon na sa nasabing kumpanya pero hanggang ngayong contractual pa rin. Mahigit isang buwan na nag-strike ang mga unyon ng manggagawa sa Zago. Sa ngayon, wala pang pahayag ang naturang kumpanya kaugnay nito. Karapatan nila na nakasaad sa batas, i-exercise po nila na maayos. Kung sila pagmawala ng karapatan nila yun, yung nakakarinig ko ulit at pinapaalis nyo yung mga nag-strike. Tignan natin sa tamang proseso. So yun nga po mga kaparokya, mariing isinambit ng butihing mayor na hayaan ang karapatan ng mga manggagawa na mag-rally at huwag basta-basta paalisin hanggat walang TRO na nagsasabing pinapaalis ang mga ito. Kumbaga, ayon kay Mayor Vico Sotto ay sumunod daw ang kumpanya sa batas. Which is para sa akin mga parokya ay totoo naman dahil maraming kumpanya ang mapang-abuso sa kanilang mga tauhan. Like kahit matagal na sa trabaho, hindi pa din ma-regular. Sa pagkakalam ko mga kaparokya, according sa batas po, kapag ang empleyado ay umabot po ng 6 na buwan, ay pwede na itong ma-regular. Meron pa, hindi binabayaran ang mga benefits ng mga empleyado like SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kung mamalasing ka pa mga kaparokya, pati overtime mo, hindi nababayaran ng maayos. Kaya dapat talaga may isang leader na dapat magtanggol sa kanila. Kaya nakakabilib talaga ang ginawa or ginagawa ng butihing mayor na kumprontahin or kausapin ang mga kumpanyang lumalabag sa karapatang pantao. Talagang nasa likod siya ng mga maliliit basta nasa tama ang mga ito. Kumbaga, kay Mayor Vico Sotto, hindi siya para sa kikitain ng lungsod, kundi sa mga taong inaabuso ng mga kumpanya. Alam niyo mga kaparokya, kung meron mang lungsod na magandang magtayo ng business, yan ay ang Pasig dahil walang kurakutan, open bidding, tapos yung tax hindi tumataas. Kaya kung ikaw yung isang kumpanya na walang ginagawang pang-aabuso sa karapatan ng tao, wala kang magiging problema kay Mayor Vico Sotto. Kaya saludo tayo sa isang tao na handang ipaglaban ang karapatan ng isang tao. Manggagawa tulad ng ginagawa ng butihing mayor. Kaya sa nagsabing kontraktor na kumakalaban kay Mayor Vico Sotto na tinitira daw silang mga businessman sa Pasig, hindi po tayo naniniwala doon. Naniniwala ko na hindi po totoo yun. Dahil kung may ginawa ka na maayos sa Pasig, malaya kang gumawa
ng negosyo sa lungsod. Ito talaga yung tinatawag na public servant para talaga siya sa tao. Ilan lang ang ganyang politiko mga kaparokya na handang kalabanin or kumprontahin ang malalaking kumpanya sa kanyang lungsod na nasasakupan. Maganda talaga kapag wala kang interest sa kaban ng bayan dahil hindi mo iniisip yung income ng lungsod kahit may tamaan kang malaking kumpanya. Tulad ni Mayor Vico Sotto na wala siyang pakialam kung walang kitain ang kanyang pinaglilingkurang lungsod. Kumbaga, kung ayaw nyo ng business sa Pasig, malaya kayong umalis. Pero kung gusto nyo, gumawa kayo ng maayos at sumunod sa naayon sa batas. Kung lahat ng politiko sa bansa ay tulad ng butihing mayor na handang ipaglaban, handang ipagtanggol ang maliliit na manggagawa sa bansa, sa mga mapang-abusong kumpanya, malaki ang possibility na giginhawa ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. So hanggang dito na lang po tayo, magsiingat dahil naulan po mga kaparokya, magdala ng payong, pananggal lang sa ulan para makaiwas sa sakit dahil uso po ang trangkaso ngayon. Muli, thank you and God bless.